Talaga bang siya ang kayamanan, talagang naglikha ang Demon Immortal ng isang bagay? Siya ay talagang kakaiba kumpara sa Venom Demon o sa Immortal Physician. Napaka-unik ng kanyang pagkatao. Tumawa siya ng masaya habang iniisip ang tungkol kay Sohan at sinabing, napaka-interesante. Sa gabi habang papunta siya sa Sheonyang, ginamit ni Sohan ang kanyang metal fan upang ikalat ang lason sa kapaligiran, na pumatay sa maraming tao. Pagkatapos ay isinara niya ang fan, itinago ito sa kanyang shirt, at nag-isip na, sa tingin ko ay nasa 30 tao na lang ang natitira. Ang mga hindi bihasa sa mobility arts ay nahuli na at bumagsak mula sa grupo. Matapos tanggalin ang takip ng kanyang espada, bumaba si Sohan mula sa karawahe at lumapit sa lalaking nakasandal sa isang bato, na nakapikit at nakatingin sa kanya. Naisip ni Sohan na ito ang taong pinakamalayo, na gawa niyang makaligtas sa kabila ng kanyang internal na enerhiya. Habang hinahawakan ang damit ng lalaking yun gamit ang kanyang espada, napansin ni Sohan na mukhang isang mid-rank executive ang lalaking ito. Nang hawakan niya ang coat nito, nakita ni Sohan ang isang sulat na nakadikit sa kanyang inner shirt. Inilabas niya ang sulat at nagsimulang basahin ito. Nakasaad sa sulat na ang gathering point ay magiging ang pangunahing ruta ng paglalakbay sa pagitan ng Gale Demon League at siya ng Demon League. Kung si Jin Sohan ay magmabilisa ng malaking bilang ng mga tropa, dapat munang patayin ang kanyang mga tauhan, kung sakaling siya ay matalo, magtipon sa Sheonyang at maghintay ng susunod na utos mula sa Wild Green Troop Leader. Matapos basahin ang sulat, pinatay ni Sohan ang lalaking yun gamit ang kanyang espada at nag-isip na maaaring may nakatayuring encirclement sa Sheonyang. Isang kakaibang laban sa bangin, ang sitwasyong nagdulot kahit sa pinuno ng Wild Green Troop na mamatay. Ang laban ng encirclement na ito ay tiyak na may ibang layunin. Gumamit si Sohan ng sleeping powder upang ang lahat ay makatulog, at pagkatapos ay papatayin niya ang mga ito ng mapayapa. Nagsimula si Sohan na patayin sila isa-isa. Isang lalaking nagpapanggap na natutulog ay dahan-daang bumukas ang isang mata at tiningnan si Sohan, nagtataka, anong baliw na hayop ito? Mula pa sa simula ng kanilang camp, may masamang pakiramdam siya. Nagtataka siya kung bakit ginamit ni Sohan ang sleeping powder upang ipatulog ang lahat. Agad siyang nagtakip muli ng kanyang mga mata, pero alam ni Sohan na may gising, kaya tumingin siya sa likod nito, ngunit nagpatuloy ang lalaki sa pagpapanggap na natutulog. Naisip ng lalaki, napaka-bored naman ito, Sohan. Balak mo bang patayin ang lahat? Mukhang ang saya ay magsisimula lamang sa Chang'an. Habang pinapatay ni Sohan ng isang tao, tumalsik ang dugo nito sa mukha ng lalaki. Nang maramdaman niya ang likido sa kanyang mukha, nag-isip muli, tama na, Jin Sohan, ikaw na isang demonyo na pumatay. Disipulo ka ng isang di mapapatawad na kontrabida, isang taksil na walang lakas na makipaglaban ng patas. Naisip niya ito nang bigla niyang maramdaman na nakatayo si Sohan malapit sa kanya at inatake siya gamit ang kanyang mga espada. Agad niyang binuksan ang kanyang mga mata at pinrotektahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa espada ni Sohan gamit ang kanyang mga daliri. Tinitingnan siya ni Sohan ng tahimik. Agad na tumayo ang lalaki at lumayo ng kaunti mula kay Sohan. Itinaas niya ang kanyang palad sa hangin at naglabas ng kung anong bagay na asul na kapangyarihan patungo sa kanya, na hinaharang ni Sohan gamit ang kanyang palad. Nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan na nagwasak sa mga bagay sa paligid. Nang iwan ni Sohan ang kanyang mga guro at umuwi, sinabi sa kanya ng Venom Demon na ang Berserk Demon ay gumagamit ng martial arts batay sa esoterikong Budismo. Nakipag-inuman ako sa kanya at tinawag niyang Unshakable Buddha Merit ang kanyang martial arts. Itinuring niyang mga kaibigan ang 4 na dakilang demonyo. Nang makilala ko siya ay isang tao na ang mga saloobin ay hindi mo kayang maunawaan. Anuman, ang Unshakable Buddha ay tumutukoy sa Bright King sa esoterikong Budismo. Napakabaliw niyang pinakawalan ang pagkakataong patayin ang Great Demones at ang Sex Demon. Nakatayo si Sohan at tahimik na nakikinig sa kanyang guro habang nakikipaglaban siya sa lalaking nagpapanggap na natutulog. Agad na bumangon ang lalaki at nagsimula silang maglaban. Nagkaroon ng banggaan sa kanilang mga kapangyarihan na nagwasak sa paligid. Sabi ng lalaki, nakakainis na bastardo. Inalis niya ang mga bandage mula sa kanyang braso at lumabas ang kanyang lakas. Napunit ang kanyang shirt mula sa likod at tinanggal niya ito. Nakaiga si Sohan sa isang malapit na bagay, at sabi ng lalaki, Leader, ano ang ginagawa mo? Ang ganitong trick ay hindi uubra sa akin. Umihip si Sohan at bumangon,
pero napansin ng lalaki ang mga pasa sa katawan ni Sohan at nag-isip, iyon ay mga sugat. Tumawa siya at nagpatuloy, ang ganda. Tinanggal din ni Sohan ang kanyang shirt at tinanong ang lalaki, ikaw ba ang Berserk Demon? Sumagot ang lalaki, dapat ba ay gumamit ka ng mga honorific? Matagal na simula nang huli kitang makita, aking kaibigang mahal. Habang sinasabi ito, inatake siya ng lalaki gamit ang kapangyarihan ng kanyang palad. Nagdepensa si Sohan sa kanyang atake, ngunit ang lalaki ay umatak ng may napakalakas na puwersa na hindi na kayanan ni Sohan, kaya't siya ay nahulog. Tumitig ang lalaki kay Sohan at sinabi, talagang kakilakilabot, leader. Huwag kang magpigil, hanggang kailan ka magtatago ng iyong mga kapangyarihan. Dapat ay mas malakas ka, isinasaalang-alang na napatay mo ang Great Demones at ang Sex Demon. Ikaw ang pagsasakatawan ng kasinungalingan. Nakatayo silang dalawa sa mas malaking distansya sa isa't isa. Sinabi ni Sohan, sinabi ng guro, pero ininterrupt siya ng Berserk Demon, na masayang sumagot, kinausap mo ako. Ang pink na nakalalasong liwanag ay nakapaligid sa katawan ni Sohan at ang dual crescent blades ay nakasabit sa kanyang likod. Sumagot siya sa Berserk Demon, tama, sinabi ng guro yan, at pagkatapos nito, inilabas ni Sohan ang kanyang mga blades at lumapit para sa atake. Ang lalaki ay naghahanda rin para sa atake, muli niyang pinagsama ang kanyang mga kamay at lumikha ng isang bola ng kapangyarihan, na itinapon ito kay Sohan, ngunit naiwasan ito ni Sohan. Ginagamit ni Sohan ang kanyang dual crescent blades, habang ang Berserk Demon ay gumagamit ng kanyang mga kasanayan sa martial arts. Magkasama silang nakikipaglaban ng buong lakas. Gumamit si Sohan ng Deep Green Moonlight skill at inatake ang Berserk Demon dito, ngunit ginamit ng lalaki ang kanyang mga kapangyarihan at hinarang ang atake. Tumawa ang Berserk Demon nang may pangungutya at nagtanong, iyan na ba ang lahat na kaya mong gawin? Ibinalik ni Sohan ang kanyang mga espada, at naguguluhan ang lalaki sa ginawa niya at tinanong, anong ginagawa mo? Pero iniisip ni Sohan na marami siyang karanasan, ngunit hindi siya kasing bilis ng Sex Demon. Kung mag-focus ako sa bilis upang mapagod siya at gamitin ang physical regeneration power na mayroon ako. Muli siyang tinanong ng lalaki, tinanong ko kung ano ang ginagawa mo, sleepyhead. Nagulat si Sohan nang marinig ang kanyang palayaw at tumingin sa kanya na may naguguluhang mga mata. Tinanong niya, bakit ka naguguluhan? Sumagot ang lalaki na may ngiti, bakit ka nagugulat? Ang palayaw mo ay sleepyhead, kung tama ang alaala ko. Umiikot ang mga mata ni Sohan at nagtanong, paano mo nalaman yon? Sumagot ang lalaki, siguradong umunlad ang mga guru mo, may kakaibang ningning sa mga mata mo. Tumingin si Sohan sa kanya na may pagkalito at nagtanong, umunlad. Sumagot ang Berserk Demon, ang mga eksperimento na ginawa sa iyo ng Venom Demon ay tinukoy ang mga pagdurusa at pagsisikap bilang dreamlike immortality. Matapos marinig ito, nag-isip si Sohan, alam kong sinusubukan ng mga guro na lumikha ng immortalidad, pero hindi ko alam na may pangalan ang eksperimento. Ibig bang sabihin nito ay nagtanong siya kung ako'y naging immortal imbis na tawagin ako sa aking palayaw? Pagkatapos ng ilang sandali, muling sinabi ng lalaki kay Sohan, walang paraan na posible ang immortalidad. Napatawa ako ng sobra nang marinig ko ito. Susuriin ko sa iyo, malalaman ko kung nagtagumpay sila sa pamamagitan ng pag-dissect sa iyo. Sinasabi ito, muling inatake niya si Sohan gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Subalit, mahusay na naharang ni Sohan ang atake at muling nagsimula ang labanan sa pagitan nilang dalawa. Pareho silang gumagamit ng kanilang mga kapangyarihan at kasanayan sa pakikipaglaban. Naiwasan ni Sohan ang atake ng lalaki sa pamamagitan ng paglipad pataas sa hangin. Habang siya ay lumulutang sa hangin, ngumiti siya at sinabi sa Berserk Demon, Sonbi, hindi ko sa tingin kaya mong suriin kung gaano ka bagal. Sumagot ang Berserk Demon na may ngiti sa kanyang tanong. Umigting ang mga labi ni Sohan at nagtanong, hindi ka ba nagbibigay ng lahat ng iyong makakaya? Muli, sumagot ang Berserk Demon sa tanong ni Sohan, sa tingin mo. Sinasabi ito, inatake siya ng lalaki ngunit sa pagkakataong ito, matagumpay na naiwasan ni Sohan ang atake. Pareho nilang nawasak ang karwahe. Sinusubukan ng Berserk Demon na mahawakan si Sohan at lumapit sa kanya, ngunit mahusay na nagdepensa si Sohan. Sa wakas, habang lumalapit siya, nag-isip siya, nahuli ko siya. Pero naglagay si Sohan ng kanyang espada sa kanyang harapan at nagkaroon ng banggaan sa kanilang mga kapangyarihan, na nagresulta sa isang malaking butas sa lupa dahil sa tindi ng puwersa. Hawakan ni Sohan ang kanyang balikat habang nakatingin sa kanya,
at ang Berserk Demon ay labis na nagalit dito. Nagtataka siya, kakayanin mo kaya ito? Tingnan natin kung gaano katagal ka makakatagal. Pagkatapos, pareho silang nagsimulang makipaglaban habang lumilipad sa hangin. Muli, ginamit ng Berserk Demon ang kanyang palad para umatake, ngunit sa pagkakataong ito, ginamit din ni Sohan ang kanyang kamay upang itulak siya pabalik. Matapos ang pagtulak, nagkunwari si Sohan na nasaktan ang kanyang kamay at sinabi, "Magaling ka." Ang Berserk Demon, na matigas ang ulo, ay ngumiti at sumagot, "Ikaw na bulok na bastardo," at lumapit kay Sohan para sa atake. Naisip ni Sohan, siya ang pinakamahusay sa grupo. Siya ang pinakamalakas sa 4 na dakilang demonyo. Tumingin siya sa lalaki, ngumiti, at habang nakikipaglaban, sinabi, "Ngunit, Berserk Demon Sonbi, halos hindi kita nakilala dahil napaka-ordinaryo ng iyong mukha. Kung kailangan kong makilala sa ganitong mukha sa Django, baka ako rin ay mabaliw. Hindi kita iniinsulto o kahit ano paman, pero sige, kalimutan mo na." Ang Berserk Demon ay labis na nagagalit at sumisigaw, "Hindi ka ba titigil?" Parehong nag-uusap ng casual habang naglalaban sila. Muling nagtanong si Sohan, "Pero bakit Wild Green Troop? Sinadya mo ba yun? Hindi ka naman pinuno ng mga bandido." Habang sinasabi ito, hinugot ni Sohan ang kanyang espada at umatake, pero nagtumbling si Berserk Demon at nablock ang atake. Si Sohan ay gumagamit ng iba't ibang mga teknik para umatake, at iniisip ng Berserk Demon kung saan babagsak si Sohan. Habang iniisip ito, pinaikot niya ang kanyang katawan upang maarang ang atake ni Sohan. Ngumiti si Sohan at tinanong, "Kaya ka ba tinawag na Berserk Demon dahil talon ka ng talon na parang baliw, Sonbi?" "Natuto ako mula sa iyo." Sumagot ang Berserk Demon, "Sohan, kung hindi mo lalampasan ang linya, patatawarin kita. Pero kung itutuloy mo, bubuksan ko ang bibig mo." Sumagot si Sohan ng mahinahon, "Dapat tumigil ka na sa pagiging arogante dahil sa iyong chi. Hindi nakakatakot ang mga banta mo, lalo na't ordinaryo pa rin ang itsura mo." Labis na nagalit ang Berserk Demon sa insulto at tinanggal ang peke niyang takip sa mukha. Sabay sigaw, "Tama na ang mga biro mo." Pero bago pa man niya matapos, sinabi ni Sohan, "Napakapangit ng mukha mo." Lalong nagalit ang Berserk Demon at umatake kay Sohan, sabay sigaw, "Pupunitin kita." Pareho silang nagpakawala ng kanilang mga kapangyarihan at muling naglaban. Pagkatapos ng kanilang salpukan, parehong huminto sila, magkahiwalay at nakatayo sa magkalayong distansya. Sinabi ng Berserk Demon, "Sinabi ko sa iyo na tumahimik." Sumagot si Sohan ng may kalokohan, "Hindi ako nagsasalita. Ikaw ba ay nakakarinig ng kung ano-ano ngayon?" Ngumiti siya at binati ang Berserk Demon, "Pasensya na, hindi ko dapat ginagawang biro ang mga may kapansanan." Naiinis na si Berserk Demon sa pag-aasta ni Sohan at tapik niya ang kanyang noo, sabay sabi, "Hindi ito ang ugali ng isang tunay na martial artist. Hindi ba tinuruan ka ng master?" Idinagdag pa niya, "Gusto ko ng mga labang may silakbo at galit. Kaya hindi ako nakikipaglaban sa mga hindi kapantay ko." Habang nagsasalita si Berserk Demon, napansin niyang may ginagawang kakaiba si Sohan at nagulat siya sa nakita niya. Tumalikod si Sohan at umiihi habang nakatayo doon. Pagkatapos ay humarap si Sohan, isinuot ang kanyang pantalon, at tinanong, "Ano nga ulit ang sinabi mo?" Tahimik lang na nakatingin ang Berserk Demon. Inulit ni Sohan ang tanong, "Tinatanong ko, ano ang sinabi mo?" "Dapat mong sagutin ang tanong ko, Berserk Demon Sonbi." Naiinis si Berserk Demon sa kawalan ng seryosong ugali ni Sohan at sinabing, "Sira ka na talaga." Tumugon si Sohan, "Seryosohin mo na ako ngayon." Nagtanong si Berserk Demon, "Ano?" Sumagot si Sohan ng may buong kaseryosohan, "Ang ugali ng isang martial artist, dapat seryoso tayo. Kung isa kang tunay na martial artist, hindi ka magpapanggap na miyembro ng walang kwentang Wild Green Troop. Dapat ipinakita mo agad ang iyong pagkakakilanlan at hinamon ako sa isang tunay na labanan. Hindi ka na isang batang 3 taong gulang, matanda ka na para malaman mo ang tama." Patuloy na sinabi ni Sohan, "Bukod pa doon, paano naging ganito ang una sa 4 na dakilang demons? Kahit ang mga walang kwentang trash na bastardo ko ay hindi gagawa ng ganoong kababaw na bagay, nagtago sa puwersa ng iba na parang daga at nanunukso ng mga laban. Mukhang nagkamali ka na akalaing ikaw ay gumagawa ng malaking kasamaan dahil bahagi ka ng 4 na dakilang demonyo, ngunit kung ang iyong utak ay gumagana pa, isipin mo ito, Berserk Demon Sonbi, isa kang dakilang demonyo, hindi isang karaniwang masamang tauhan." Nakikinig ang Berserk Demon sa kanya ng tahimik, puno ng konsentrasyon.
Nagpatuloy si Sohan na panalunan ko ang Chenyang Unorthodox faction at ang Chongwon Unorthodox faction sa pamamagitan ng aking mga kakayahan. Ano ang ginagawa mo? Naglalaro kasama ang Wild Green Troop? Mga basura lang sila. Nasaan ka? Naaalala ang iyong mga nakaraang tagumpay o malamang na nanunukso ng mga laban sa pagitan ng ilang sekta, ngunit hindi ang Wudang sect o ang Mountain sect? Bakit? Dahil sila ay malalakas. Tama ba ko? Akala ko ay pinatay mo na ang isang kalaban at tumakas kung nahuli ka sa iyong maliit na plano, at iyon ang dahilan kung bakit mo nakuha ang pangalan na iyon. Yan ang antas mo. Anong ginagawa mo sa buhay mo? May sugat ang Berserk Demon sa kanyang isang mata at sumagot kay Sohan. Talaga bang sinasabi mo ang kahit anong pumasok sa isip mo? Wala pa akong nakitang katulad mo. Akala ko ay tatakas ka kung ako ay aatake. Agad namang sumagot si Sohan, oo, ikinumpara ko ang aking Qinggang na kasanayan sa iyong mabigat na katawan at napagpasyahan kung kaya nating mag-duel sa loob ng 218 na araw. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo, kaya dumating ka na lang kahit kailan. Sumagot ang Berserk Demon ng may yabang, pwede ko namang patayin ang lahat ng mga tauhan mo. Ngunit narinig ito ni Sohan, ngumiti siya at sumagot, sinabi mo mismo na hindi ka nakikipaglaban sa sinumang hindi kasing antas mo. Ngunit ngayon ay papatayin mo ang mga tauhan ko na nasa ilalim ng iyong antas. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Nagagalit ang Berserk Demon sa kanyang insulto, ngunit patuloy si Sohan. Akala ko ang Chang'an ang magiging libingan ng mga dakilang demonyo. Napatay ko na ang Great Demoness at ang Sex Demon sa Chang'an. Kung gusto mong sumama, malugod kang tinatanggap. Sa pamamagitan ng impormasyon, ako ang unang darating kahit na umalis tayo sa parehong oras. Naisip mo na ba yon? Hindi mo ito naiisip. Mula ngayon, isipin mo bago mo buksan ang iyong bibig. Matapos marinig ito, sumagot ang Berserk Demon, ikaw. Ngunit pinutol siya ni Sohan, ano? Ang